What is up, K-Vibes? This is Valentine. And this is Johnson, and welcome to Kalinga Vibes Podcast. Yes! Episode 8. Episode 8 na tayo, guys. Yes. Ang dami na nating episodes. On the way to episode 10. Uy. Oo, ganun talaga. Kamusta ka naman this past few weeks? Okay lang naman, syempre. Medyo mainit lang. Ang init nga, ang init. Medyo mainit lang talaga, guys. Yes, sakto. Parang kawawa yung guest natin sa init na to. Alam natin, Kaya nga, pawisin pa nakakahiya naman. Nakakahiya naman. yung guest natin ngayon. Okay, so ikaw, kamusta ka naman? Okay din naman. Okay this past few week. Past few week. Tapos walang past S. few week. Kulang. Isang week lang. Sorry. Okay. Pero yun nga, ang init nga, sobra. Kaya nga. Buksan mo nga yung powers mo, ganyan. Ganunin mo nga yung aircon ng powers. So guys, kung makikita nyo, kung nasaan kami. Ibang dimension Nasa na ibang naman dimension po na naman kami. kami. Alam mo, iba-iba yung Nagte-teleport dimension kami. namin per guest. Ganun talaga Very kami. true. So last week, dinescribe natin kung sino yung guest natin. Anong description Lalaki. natin? Part ng Kalingap. Oh. Ano pa nga? Nalimutan ko na kasi. I-describe mo na lang siya ngayon ulit. Oh, describe natin ngayon based sa nakikita Based sa nakikita natin. Okay. Ayun, So guys, parang ready na siya sa summer. ready. chill lang siya, sumasayaw siya doon. Siya. Dancer siya. Tama. Oh, dancer. Tapos may kalab team to. Uy! Sino May kaya? kalab team to, guys. Tama. And, Ano pa? Ano pa ba? Lalaki nga. Oh, sinabi na natin. Sinabi na ba yun? Sinabi na natin. Napakaganda naman ng pormahan niya ngayon. All blue talaga siya, guys. Sumasayaw lang. Papatagalin pa ba natin? Hindi na. So, i-welcome na natin. Welcome na natin si Kalingap Jomar! Yay! Wow, guys! What's up, guys? Good afternoon, bro. Hello. Pao and JC. Ayan. What's up, bro? Good morning po sa lahat. Ayun. Yun. Parang hindi natin in-expect na magiging guest natin. Kaya nga, sobrang busy pa naman ni Kuya Jomar. Una-una gusto ko mag-sorry kasi last time na kayo sa akin, lumapit is hindi ako available that time. Oo. Okay lang naman. Sabi ko, the following week na lang. So, buti na lang, sino ba? Si JC. Yun. Nag-ulit siya. Buti naman wala pa akong Ayaw naman. Okay lang yun. Minsan taga-busy. Pero ayun nga, buti na lang kay Jomar na paunlakan mo kami dito. So, ayun, thankful kami kay Joms na nandito ka ngayon. Thank you. Masaya kami sobra na-invite ka na. Yes, diba? kahit mainit. Ba't kasi mainit? Ay, may hangin naman, no? Hangin naman. Ano tayo Kaya ngayon? naman. Oh, nature lover tayo Wow. ngayon. Yun na nga eh. Conserve ng energy. Oo, doon tayo sa natural. Tama. Walang halong Hindi ko alam chemical. kung ano ko dyan sa monitor niya. Sana fresh naman tayo kahit pa ba. Fresh na fresh natin yan. yan, kuya. Edit na lang, Fresh na lang guys. natin yan. Oo. Fresh na Fresh naman. pa rin. Grabe Tingnan mo naman. naman nga. Di ba guys, summer na summer. I don't Sama, love sama. blue. Hindi po. Ayokong blue. Di naman halata na yung favorite Di halata, color niya. no? Feeling ko pink yung favorite True. color. Piling ko nga eh. Team Diba? girl. Kaya nga nag-blue ako Team ngayon. girl. Ando pa rin tayo. Talo kasi kami ni Pao. Eto na Oo naman. nga. Naalala ko na naman. Team boy ka ba Oo, nun? team boy ako. Ay, Ayun, sana. Panalo parang kami. Uy, Panalo, congrats ka team niya. girl kami nun eh. Oo. Yun. So anyway, kumusta ka Kuya Jomar? Okay lang. Super good. Actually, medyo late na ako nagising kanina. Pero, nag-jogging kasi kami eh. Kaya yun. Kasama si Carla and ibang K-boys. Oo. Ay, Wow. di ba na-jogging rin kayo? Hindi naman. Hindi. Sino lang yun? Sila si Pao. Kasi nag-i-invite. Umaga kasi Hindi, pero yun. nakita ko kasama yan sila Kuya David. Oo. Nakita In-upload ko. niya yun. Reynard. Nakita ko lang upload niya. Oo nga eh. Bilis na-upload agad. Ang bilis niya. Pag-isip ko, upload din agad. Ang bilis. Siyempre, Jomcar ba naman ang kasama? Ay, grabe naman. Yes. Grabe naman. So, siguro next time, sama-sama tayo. Ayun! Oo. Gusto ko. Buti ba si Kuya Jomar nag-invite? Eto naman, hindi nag-i-invite. Isang Makikita ko beses na nga lang. lang yun eh. Nagja-jockey na sila nila. JD man na nag-aya. Hindi na ngayon naulit. Ayun, so simulan natin kuya itong interview na to or itong podcast natin sa more on parang getting to know. Ayan. So, ano ba kuya yung before ka maging part ng Kalingap? Ano yung ginagawa mo before? Okay. Before ako mag-Kalingap, I used to go to work. Agent ako sa siguro umpisan ko na sa una kong trabaho. So, after second year college, nag-stop ako for a year. Then, nag-work ako as a Jollibee crew sa SM City Naga. Then, after my 4 years in college, naging pharmacy assistant sa Watson, then store supervisor sa Bench. And then after that po, naging car agent na ako from Suzuki to Toyota to Mitsubishi.
Then, nagkalingap na ako after. Ang dami naman palang ganap. Grabe naman. Daming ganap. Kung kay Jairo, madami siyang naging mga sideline. Sa kanya marami din. Madami din, hindi papatalo. Oo, hindi siya nagpatalo. Maramihan ng experience na. Grabe, ang dami. Pero dun, kuya, sa mga naging work mo before, ano yung pinaka nagustuhan mo talaga? Like, masabi mong okay naman. Okay naman siguro yung yung naging car agent ako sa mga car dealerships dito sa Kamusura. Kasi nakapag bukod sa nagbebenta ng sasakyan, iba-iba rin kasi yung tao na namimit ko. So, iba-ibang ugali. So, may mabuti naman. Medyo nakakainis. Merong mayabang kasi medyo, syempre, more money. Pero, I don't know. Pero goods naman siya. Experience. At least, marami akong, kumbaga, marami akong natututunan sa iba-ibang klase ng tao. So, yun lang din. So, paano mo kuya na-handle yun yung iba't ibang ugali? Iba't ibang ugali? Siguro lang din. Paano ba? Siguro kung medyo gusto ko yung ugali, tinatry kong exercise sa sarili ko. Kung ayaw ko naman, siguro labas-pasok lang. Isa na sabi. Kasi naman yan kumbaga, siyempre iba-iba kasi ang tao So, yung ugali ng tao, depende rin yan sa kinalakihan. Minsan sa nakikita sa paligid, sa environment. So, lang, siguro understand and respect na lang kasi iba-iba talaga yung pinanatagalan sa buhay. Ayun, tama naman yun. Kasi ako, graduate din ako ng hospitality. Like, nagtrabaho din ako sa hotel. So, alam ko kung paano makisalamuha sa ibang tao. Mahirap nga. Nakaka-drain, pero kailangan pa rin mag-smile, mga ganun, di ba? Oo, smile lang, oo. So, pero yun, hospitality, bubuka ng sariling hospital. Hindi naman. Grabe naman. Nililito. Ginawa tayong nurse, Hindi naman. Ayun. Tapos after nun, naging part ka na ng Kalingap, kuya. Kasi after nun kasi ganito kasi nangyari. After ko mag-train sa Mitsubishi, 1 week na kaming sa labas. Kasi parang 1 month kasi yun na more on lang kami sa isang room. Parang parang theory lang, more on theory. Then after that, na kami sa labas paghanap ng client. Pero 1 week pa lang, doon na nagkaroon ng tawag niyan, yung COVID pandemic. So after ng 1 week, tapos sabay lockdown lahat ng buong Pilipinas yun actually ang alam ko. Doon, so after noon, wala na. After ng pandemic, wala na akong trabaho. Hanggang sa, yun, nagkaroon ng chance na invite ako ni Kalingap Rab hanggang sa napasama na lang din dito. And actually, kaka 2 years ko lang kahapon sa Kalingap. Ay, wow. Yun! Happy anniversary! Bro. Oo nga. Happy anniversary pala to. Anniversary pala ng May 12. Grabe. May 12 pala. May 12. Tama. Thank you po. Ibig sabihin, kuya, paano pala kayo nag-meet ni Kuya Rab? Matagal na kayo magkakilala or... Siguro po ba? I don't know if 2012 or 2013 yan, pero nagkaroon, hindi. Parang ganun or 2014 yata. Sige, basta doon. Yung iba alam naman na ito, nagkasama kami ni Kalingap Rab sa isang ramp modeling lang naman dito sa pinakaunang mall dito sa Daet yata. Yung Central Plaza. Central Plaza Mall. So, nakabash ko si Kalingap Rab. Then, dun na, isang lang naman yun. Isang beses lang naman ako nag-modeling, nag-try lang naman, na-invite. So, after siguro ng siyempre, nagmaging magtropa, nagka-chat ng konti, kumustahan. Then, after that, after ng modeling, kanya-kanyang business na naman, and our own business naman. Then, hanggang sa, yun nga, first, di ba nag-car agent ako? So, si Kalingap Rab po ay nag-apply sa akin ng sasakyan. Very first car nyo, yung si Swift. So, akong car agent noon. Ikaw pala yun. Hindi ko alam eh. Hindi mo alam? So, rin po yan. Ngayon, ko pa rin yun nangyari dati. Nakasama ko yan si Ate Edna, si Kalingap Rab, si Papa mo, Kuya Bal, sa isang kumain kami sa Mang Inasal sa Central, sa Sento sa sa Naga. Parang yun lang yung pinakarang ko. Sabi ko, wow, tapos ngayon, part na ako ng Team Kalingap kung saan founder sila, parents mo. And nga si Kuya mo very active sa pagtulong. So yun po yung kung paano ako naging
Small Ano ko world sila talaga. nakilala. Oo Oo nga, nga. medyo small world. Tinibiro mo 2013, 2014. Tapos Oo. ngayon nang Mga ano kayo niyan? wala pa, grade ano pa lang ako niyan. Wala pa to, may sipon pa. Grade ano siguro ako. Tumatakbo pa yan, may sipon. Hindi, grade 7 siguro ako. Nung Grade 7 ka na nun? Grade 7. High school na pala. Hindi, grade 6? Ewan ko, hindi ko alam. Hindi, baka grade 6. Ganun. Hindi pa rin ako. Siguro magka-college pa lang. Ayun. So, how was it, Kuya, being part ng Kalingap so far? Like, So far, so good. so, parang endorsement yan, narinig ko sa TV yun, Pero okay naman siya. Binibilang niya pa talaga ako. Grade 1, binilang mo. 2006 kasi ako. Ang layo naman sa grade 7 mo. Kaya nga, parang na-realize ko, grade 1 pala. Sabi ko, nasa next Tama question nga, na. may ano ka pa, may sipon-sipon ka Oo, pa. di ba? Tama nga yung sinabi ko. Sabi ko, nasa next question na kami. Sipon nakaganito lang, nagaganon-ganon. Ganun-ganun pa. Inisip ko iba kasi magulat sila. Ilang taon ka na pala. Patanda na po yan, mukha lang bata. Oo. Ayun. Ayun nga, so far, so good naman. So far, so good naman. In-enjoy naman. Sobrang thankful ko lagi na sa Kalingap Pila Kuya Balkilap, kuya mo. Kasi nagkaroon ako ng opportunity na kahit papaano makatulong sa tao at the same time to earn money din for my family and for myself. And nakapag-share tayo sa ibang tao. So, yun. Masaya naman. Ayun. Tsaka yung brotherhood naman dito is maganda yung samahan namin. Yun din naman. Ayun po, may gusto ka bang anuhin? Yun pa. Wala naman. Tapos na. Hindi yun. Maano mo talaga na sa Kalingap is, hindi lang siya talaga parang tulong-tulong, ganyan. Oo. Andun din yung memories, yung saya, di ba? Makikita nyo naman na yung mga nasa Kalingap, hindi sila napipilitan na magtulong. Yes, Yan, very talagang genuine. taos-puso. Yes. Ganun. Galing sa puso yung pagtulong nila. Tama naman. Ayun. So, yun nabanggit mo kanina na nagkanya-kanyang business kayo. So, meron ka bang naging business yun? Literal na business? Oo. So, siguro, ngayon po, meron po akong yung Jom Chili Garlic Oil. Meron po akong Jom Chili Garlic Oil. Available po siya sa mga online. Meron. Meron po siya. So, meron na umu-order around the Philippines and yung iba naman, sinasabay na papunta sa ibang bansa. Yun. Kaya yun. Sarap naman kasi yung Jom's Chili Garlic. Masarap Di ba yun. meron dyan dati sa baba? Oo. Si ate mo yata, Ate Kai, meron din siya. Ay, mahilig siya sa Sa mga. Oo din. Tapos aside from that, siguro, okay, paano ba sasabihin to? Ayun. I don't know kung pwede ko siyang sabihin, pero Titingnan na lang natin. May revelasyon Titingnan na na lang natin. siguro dito ko lang din i-share. Wow! Grabe First naman. time kong i-share in public. So, alam na naman ng iba dito. Bumili ako ng installment na sasakyan aside sa aking ginagamit ngayon. So, yun naman is for business. So, pinaparentahan ko siya. So, kumikita naman siya. Actually, last week ko lang siya nabili. So, very new pa lang. Pero yun, hindi ko siya ginagamit for personal. Ginagamit ko siya for business. So, aside po sa yung chili garlic oil, yun, meron din akong other pieces po. Yun nga yung rental po ng car. And hopefully, mas marami pang unit in the future ng sasakyan para maging service. So, yun, sana lumago lang. Parang yan yung magiging first rental dito sa Dait. Oo nga, wala Kasi parang wala pa din ako alam dito na merong rental. Meron yan, actually, inasok pa namin kasi gusto ko rin siyang ipasok sa Grab. Pero yun. Grabe, may mga future plans pala. Kailangan din kasi meron kang other source of income aside sa pag-vlog or YouTube kasi hindi naman sana hopefully pang habang buhay pero paano kung natigil actually yung mga parang mga what if ko sabi ko okay ngayon maganda naman yung takbo ng YT channel pero what if dumating yung panahon na wala nang nagsusuporta sa akin, what if dumating yung panahon na wala nang nanonood sa akin, wala nang parang alam mo yun. So, siguro other lang din naman yun. Parang lang din, kasama siya sa sa future. Mga future plans lang na
ginagawa ko na siya sa ngayon. Just in case yung mga what if natin ay mangyari tapos. Yun mga hindi inaasahan ba. Oo. Pero yun lang. Siguro, dahil ano na din kasi, medyo, hindi naman ako breadwinner eh. Hindi naman ako breadwinner. May mga kapatid naman akong nag-work. Pero, yun. Siguro, para din naman siya sa likuan para sa future ko. Para mas makatulong pa sa family. Ayun. Tsaka hindi rin masama magkaroon ng backup plan. Yan, backup. Ayun. Kasi yun nga, mahirap din naman biglang, what if nga mangyari yun, di ba? So, maganda may backup plan. Tsaka maganda rin yung grind ng grind. Like marami, the more source of income, marami ka din mas matutulungan or mas mabibili for yourself. Tsaka pantulong sa family mo. So, yun, maging ganun ka. Yun nga yung yung maganda. Dapat hindi ka parang nakadepende sa isang lang. Like kung vlogger ka lang. Dapat meron ka talagang mga iba-ibang yun nga, options, source of income. Para. Yun. Tsaka yan, dapat, kaya isa yun guys sa mga sign na maging masipag tayo. Hindi po, feeling ko hindi porket blessed ka ngayon is parang, yun na lang, parang yun, mananatili ka na din. Maganda yung, dire-diretso lang yung pag-grind. Kasi at the end of the day, para din naman sa'yo yan eh, di ba? Hindi lang para sa akin, para din naman sa pagtulong sa iba. Oo. Kasi yung kinikita ko naman kasi sa YT is not solely para sa akin lang. Oo. Yun na nga, meron tayong project ngayon na pabahay. Actually, na-umpisa na yun. Ngayong araw. Ngayong araw nag-umpisa. Ang dami natin nalalaman dito. Ang ganda naman ng mga timingan natin. Timing tayo ngayon. So, first, ngayong araw, nag-umpisa na magpabahay. And then, syempre, yung iba pang beneficiary natin. So, yung kinikita sa YouTube channel, hindi lang siya napupunta sa akin. And syempre, kailangan ko din naman mag-support sa pamilya ko. Kasi kung nakasupport nga tayo sa ibang tao, mas na dapat sa pamilya natin. So, yun lang naman. So, ngayon yung, kuya, unang pabahay? Second na siya. Second na. Opo. Second po, sa Naga. Yung una sa Naga rin. Oo. Pangalawa na ito, sa Naga ulit. Ayan, si Kuya Joms pala sa Kamsur. Sa Kamsur ako at dun tayo galing. Pero looking forward na kahit dito sa Dait, magkaroon tayo ng benepisya na mapabahayan. Ayun, soon. Soon, sana. With the help or with your support, guys. Oo naman. Tama naman. Tulungan lang. So kung sakali sa future, may balak ka ba na magstay dito sa Dait permanently or talagang Kamsur ka? Actually, kasi paano ba? I'm planning din kasi na mag-put ng dito. Kasi meron tayong lupa dito sa Dait eh. Okay. So, plano ko rin naman na magkaroon ng munting tahanan dito sa Dait. Kasi sa ngayon, alam niyo naman na I don't know if alam niyo pero nag-apartment tayo. So, nag-rent tayo monthly, ganito. Yung sasakyan ko, wala akong magandang parkingan. Pakakarwas ngayon, bukas, Malikabok agad. So, kahit pa paano, gusto naman natin alagaan yung sasakyan natin. Yung mga natin, valuables ba? Basta mga gamit po. So, maganda rin kasi magkaroon ng sariling tahanan kahit maliit lang or simple lang. Tsaka maganda rin na kahit paminsan, parang minsan kasi may time na gusto mong mapunta sa ibang lugar, parang mag-unwind, di ba? Opo. Yung mga, grabe naman yung opo kaya Joel. Hindi naman. Tsaka siguro maganda rin na parang minsan may nakikita ka na, parang fruits of, hard work. labor. Labor. Nakaporman. Nakikita mo yung pinaghirapan. So, maganda rin naman nakikita. Maganda rin yun. Para at least, hindi mo na yung, parang alam mo kung saan mo ginastos yung pera mo. Kasi minsan nakapanginayang kaya. Oo. Diba? Pero at least, kung nakikita mo siya na, may napundar na akong bahay or sasakyan, okay, worth it. Oo. Magandang investment din kasi ang bahay. Tama. So, kung sakaling maglago yung business mo, like yung sa sasakyan, tas yung chili, malago na kasi siya, no? Oo. Opo din naman, pero hindi siya yung stable pa masyado. Like, So, hindi mo na siya totally pa well-known or masasabing, sobrang lago. Thankful lang ako na very supportive ang mga supporters ng Kalingap. Kaya, that's why, sinusupport nila and bumibili sila ng ating produkto. So, yun. And hopefully, hindi lang sa mga supporters ng Kalingap, siguro sa mga siguro
casual na people or maano nila, kumbaga, makarating sa kanila ang Leon. So, yun lang. Yun ang goal talaga pag may business ka, di ba? Parang maraming ma-reach out. And soon, hopefully sa mga supermarket, andyan na yun. SM, baka naman. So, new one na muna, new one. New one, may pagkain. First ever pagkain. Lagyan natin yan. Bili tayo, pa tayo ng stall sa new one. Hindi, maganda kung maraming ma-reach out na store, di ba? Siyempre, gusto ko SM sa supermarket. Yung malalaki na, no? So, looking forward, sana, get unti-unti. Meron yan. One at a time muna. One of these days, may magkakontakt dyan. Uy! Henry si. Manifesting. Walang kahoy. Walang kahoy. Grabe. Baka sa atin si Henry si. Henry si? Grabe naman na nasa C. Oo, pambihira. Ano nyo, di ba wala pa si Henry? Kaya. Ikaw nang papalit. Magiging successful niya. Hindi. Naman sana. So, magiging successful. Gulat siya eh. Putik na siyang kumatok kaya saan yung kahoy. Wala nga kapong Mahanap na siya. Napahanap na? Ayun. Ay, tumetong din. Ayun. Okay. Kahoy nga pala to. Ano ko susunod guys pag Magiging successful naman. Successful lang. Mm. And hopefully kayo din sa mga Uy, wow. larangan. And di naman, syempre kapag di naman natin kinakalimutan si Lord, magiging successful talaga tayo sa buhay natin. No? Kaya yun. Kailangan natin laging humingi ng guidance sa Kanya. Ayun. Yes. And huwag kalimutan maging thankful and mag-thank you sa Kanya. Sa blessings, or kahit naman sa hindi masyadong kasi alam ko naman, we learn sa iba-ibang experience, hindi man ito kagandahan man or hindi, still be thankful po tayo sa Kanya. So, Kuya Jomar, gusto ko malaman before ka maging part ng Kalingap, ano yung mga masasabi mong struggles mo talaga even before? Like struggles, siguro, financially talaga din. Though, tumatry naman ng iba-ibang negosyo, pero, andi naman, ako umpisa, pero, dati ng ilang weeks or wala na. So, nag-try din akong sa iba-ibang maghanap ng trabaho, maging empleyado. So, nag-try akong mag-apply sa siguro sa call center, and then yung sa mga gamot, limutan ko na pa. Pharmacy? Hindi, yung Iba pala yun. Basta yun na, siguro iba-ibang kumpanya. Siguro sa bangko, nag-try din ako mag-apply sa bangko. Ay, oo? Oo din naman. Dami palang tinry ni Kuya Jom. Oo, pero buti na lang Actually, ako mag-teaching. Oo? So, summer, anong tawag? Methods ba? Methods of teaching. Nakalahati ko lang yun hindi ko na tinapos. Bakit? Ba't di mo tinapos? Kasi tinawagan ako ng Toyota parang that time tinawagan ako ng Toyota. Tapos, sabi ko, Toyota na to. Saka na lang siguro ako opportunity na. Mag-feature na teacher sakali. Inuna ko muna yung kung saan ako medyo may chance that time. So, yun. Para lang kumita. Pero yun, struggle din talaga. Struggle. Tapos, alam mo yung tipong, yung parang medyo stress ka din kasi di mo alam kung saan papuntang buhay mo. Yes. Parang, hanggang dito na lang ba ako? Parang may ganung point. May ganung point pala sa boy si Kuya Joms na parang medyo naging depressing na rin. Depressing na, kakaisip ka, ka-overthink sa future. Kasi gusto mo rin kasing, siyempre gusto mo rin sumakses, gusto mo rin namang mag-payback sa magulang mo. Pero paano mo magagawa yun kung di mo alam sa ngayon kung anong, parang kung wala ka pa kumbaga nalulustra ka pa. Di ba? So, ngayon, siyempre, sobrang thankful ko sa Kalingap kasi opportunities dumating, nagkaroon ng supporters, kahit pa paano nakatulong naman sa family. So, yun, sobrang thankful ko sa Kalingap at sa community and sa supporters yun. Thank you very much. Ayun. And thank you kasi nakaano ko dito sa Ayun. Kalingap, podcast. Kalingap Vibes. Kalingap Vibes podcast. Yun.
nung chinay ko kanina, umiyak si nakita ko na umiyak si kapatid mo, Si si Grace. Grace. Wala lang. Chinay ko lang kanina. Pero yun, ilan na rin pala yung subscribers ito? Nasa 40 plus na din ba? Hindi, Subscribers 8K lang. Hindi pa, 8K 8K. pa. Walang Eh, Sa mga i-share natin yan guys sa mga Yes. supporters. Paki-support and subscribe po sa Kalinga Podcast po. Yes, Ayun, naman. thank you. Pero yun, gusto ko lang yung sinabi ni Kuya Jom. Feeling ko kasi at certain age talaga, feeling ko especially kapag graduate ka na or like di ka na nag-aaral. Kasi kapag nag-aaral ka, may goal ka na makagraduate. Pero pagkatapos mo kasi doon, wala na di ba? Wala na Actually, doon na talaga nag-umpisa yung reality ng buhay. Yes. Oo. Exactly. Lagi nyo yung sinasabi. Like, di mo na alam kung ano yung plano. Like, ang hirap kasi makahanap din ng work kahit graduate ka. Oo. Doon dito sa Pilipinas. And syempre, yung pressure ba? Kasi once na nakatapos ka na, yun, hanapan ka na, tapos ka na. Ano nang plano mo sa susunod? Kailangan, in-expect ka nila, kailangan may magandang trabaho ka, may magandang income ka. So, ganun talaga. After graduate, yung pressure. Pressure din. Yun lang. Grabe, Pero common talaga yan, guys, sa mga... Common. Baka nga mapagdaanan nyo rin yan Hindi ko alam. Ewan ko lang din Eto, baka... Pagdaanan mo pa ba yun? Sana hindi siya sigurado. Sana hindi na, guys. Sana hindi na. Oo. Hindi, maganda kung hindi. Maganda kung hindi. Pero maganda rin na mapagdaanan, para like, ma-experience mo din. Oo. Yung pressure sa buhay. Huwag ka magalala, dadaanan mo yan. Feeling ko lahat naman madaan. Lahat naman ma-pressure, di ba? Lahat naman, siguro, mayaman ka man or hindi, magdadaan sa ganyan. Oo. Pero at the end of the day, maging successful pa rin naman. Oo. Diba? Parang lang siya, face lang siya ng buhay mo na struggle ka, ganun. Struggle. Tsaka mas maganda yung mas maganda yung amduman ka sa struggle kasi para pag andun ka na sa success na yun, andun ka sa moment na yun, parang maano ka, parang ano bang tawag yun? Parang ang sweet lang na isipin mo na, uy, dati pinagdaan ko, ako masyado, sobrang nagstruggle ako dito sa to, pero parang look at me now, kahit papano, napagdaan ko yun, and kinaya natin. So, achievement din, no? Achievement din yun. Masaya sa pakiramdam pag naabot mo yung success, pero duman ka sa sa mga failures. Yes. Tsaka you learn from your mistakes din. Oo naman. Oo. Tsaka feeling ko kapag nag-struggle ka, parang alam mo rin yung feeling nung nagsa-struggle. So, yung empathy ba? Parang mas makaka-relate ka sa mga tao. Ganun. And ibubus mo yung nila kasi, ay tawag niyan. Yan, lang yan, dadan ka lang talaga dyan, kasama yan sa buhay, pagdadaan mo yan. Pero, once na naniwala ka sa sarili mo, makamit mo rin yung mo Tsaka nila, inanon mo pa, sinabayin mo pa ng gawa. Ganun, ng action. So, hindi lang kasi tayo pwedeng yung lagi lang parang nagmamanifest. Kasi kailangan mo din talaga kailangan mo din talagang umaksyon. Kailangan mo din talagang gumawa para mabot po yung mga plano mo and kung anong gusto mo mangyari sa buhay. Oo. Walang mangyayari kung wala kang gagawin. I mean, isip ka lang ng isip. Wala ka namang action. Oo. Tsaka, yun nga, yung pagiging, siguro mahiyain. Ako kasi naging mahiyain din ako dati pero laging sinasabi nila, walang pagiging mahiyain walang mapapatunguhan, parang ganon. So, yun. Siguro yun lang. Kung mayroon kayong gustong gawin sa buhay pero nahiya kayo, siguro, konti-konti, alisin niyo po yun. Makausad kayo, promise. Legit yan. One step at a time, guys. One step at a time. Hindi nyo kailangan biglayin. Hindi nyo kailangan mag-jump ng ilang steps. Oo. Tama. Ang ganda naman ng mga sinasabi ni Kuya Jom. Kaya nga parang tayo na yung very inspiring, no? Oo. Hindi, Hindi, maganda yung... Hindi na alam ang sasabihin, Hindi, maganda yung maging inspirasyon din. Kasi minsan lalo na sa community ng Kalinga, minsan ang nakikita lang nila yung talagang peak ng success, yung kung ano. Totoo. Pero, yun nga, through this podcast, nalalaman natin na may mga pinagdaanan din sila, kung paano sila nakarating dyan, tas kung ano yung mga... Parang naka-inspired yung buhay nila. May kanya-kanya tayong kwento na inatid sa mga viewers. And para din yun nga alam niyo bang nag-o-rin ako dito sa nyo kasi gusto ko lang din makapag-share ng siguro to give inspiration na lang din sa ibang viewers natin. So
Ewan ko, sana ma-inspire kayo sa ano namin. Siyempre naman. Oo naman. Siyempre naman. Kahit konti, okay na yun. Thank you po. Thank you po. Nag-thank you na siya agad. Oo, ganun. Oo, kung ayaw niya. Di wag. Skip mo na lang. Hindi, oo. Hindi natin pinapromote ang bashing. Ito na. Yes. Walang ano dito. Go lang. Kung ayaw mo, edi okay. Kung gusto mo, edi sige. And ano lang din natin, naalala ko lang rin na sa sinabi ni Kuya Joms yung sa hiya. Kasi kung alam natin, di ba, si Kalinga Prab, mahiyain din siya. Sobrang introvert no. Kala nyo lang madaldal, pero naging madaldal lang yan nung talagang tinanggal niya yung fear niya sa pagkikipag-socialize, ganyan, sa pag-vlog. Pero mahiyain talaga yan si Kalinga Prab sa camera, ganyan. Tapos di lang natin napansin kasi nga, parang yun nga sabi, di ba, one step at a time. Doon, inano niya yun, in-overcome niya. And ngayon, tingnan nyo guys, di ba, makapal na yung mukha niya. Ganun na siya. So yun, isa din sa mga patunay na wag nyong hayaan na yung hiya yung maano sa inyo. Like, umanguna. Oo. Grabe ang mga ano natin ngayon kwento. So yun. Diba? And ang galingan ni Pao, isa rin siguro na ano ko si Pao, sabi ko, parang medyo extrovert ka ba, hindi? Siya. Oo. Medyo ano kayo ni po yung ano? Parang ako sa lahat. Sa akin napunta yung Kasi ang medyo mahihain din si Kakay. Si Kakay, sobrang introvert talaga. Si Pao talagang very ang alam kong very jolly, very, ano bang ka mo kay Pao? Ba't pa yun napunta sa akin? Wala lang. Sa parang adventurous ba? Okay. Oo. Very loud. Outgoing, gano'n. Loud. Actually, very loud naman talaga. Totoo naman, very loud. Pero good siya Pao. Sabi ko, grabe. At the age of ilan ka ba nga, Pao? 26. Ay, uwi naman, be. 18 naman. 18, pero tingnan mo, meron ka ng ganito, podcast, mga... may sariling channel. Lang din talaga ako ng magpamilya ko ganyan. Pero di talaga ako interested sa vlogging. Talagang, sige. Ako, di go. Okay. Sumunod. Okay, kaya yun, tingnan mo, walang upload kasi ngayon. Siguro iba-iba din naman kasi, wait lang pa, I just wanna ask, ano bang parang gusto mong, parang future plans mo ba? Parang nakikita mo ba yung sarili mo sa mag-vlogging ka in the future? Oo, parang ganun man din. Parang kasi ngayon kasi dahil parang busy nga sa medyo hindi nakaka-upload yan, tapos tamad-tamad din pa mag-edit. Pero parang kaya ko siya, talagang nakikita ko sa future na yung sideline lang, ganun. Parang extra yun nga, income lang din. And syempre, ang pinaka gusto ko talaga sa course ko nga, psychologist or kung sakali, psychiatrist. Yun talaga yung main kong focusan. Goods yan, Pao, kasi ewan ko, konti pa lang yata yung mga ganong dito sa Daet. Pati sa Sur ata konti pa. Alam ko konti pa. Di tsaka marami may kailangan ng ganyan. Kasi, sa totoo lang po, yung mga ganyang check-up kasi, feeling ko ang mahal nun Pero kung part ka ng kalingap, tapos parang, kasi feeling ko kapag gusto mo tagang tumulong, parang hindi na makailangan na sobra yung price, di ba? Pero I mean, na-advise ka na lang ng free di ba? Pero again, yung mga psychologist natin dyan, kasi minsan may pamilya din, kailangan din buhayin. Oo, din naman. Depende din talaga sa sitwasyon. So, ang iniisip ko lang is, siyempre nasa Pinas tayo, alam mo ng mga sinasabi, ay, guni-guni mo lang yan. Hindi talaga depressed, iniisip niya lang yan. Ganun, yun yung mahirap dito sa Pinas na yung mahirap. Oo, na parang medyo ini-invalidate nila yung depression or stress. Kaya, parang ano ba yan? Parang nasa isip ko lang naman yun. Wala talagang depression, mga ganun. Pero nangyayari po talaga yan sa isang individual. Yes. And ayun, kailangan din talaga, Tsaka minsan, siguro yung iba kasi nahiya na parang mag-check up o mag-open. Kasi baka isipin nila baliw siya. Baliw agad. Yun kasi yung inisip nila sa actually, sa pagka-therapy, ang inisip agad nila, baliw sila. Pero hindi na. Kaya nga nagte-therapy kasi para maiwasan maging baliw, di ba? Yun talaga yun. Para maiwasan yun. Kasi kung hindi na, papunta kayo doon. Papunta kayo pag di kayo nagpa-therapy. Doon ka mapunta. Oo. Kasi parang, parang may condition ba yun? Oo, kasi, yun. Ewan ko tinatapos niya o hindi, di ba? Nakainis, di ba? Gusto kasing meron akong gustong i-point
na alam ko kasing mahirapan akong ipon. Pero wag na lang yun. Huwag natin ituloy. Bala na kayo doon. Pero isa rin kasi yun sa mahalagang na maging aware din about sa mental health, ganyan. Oo. Kasi yun nga, di ba ngayon dumadami yung cases ng suicide, kung alam lang natin sa news, madami na talaga. Pati, lalo na sa Sur, ang dami kong nababalitaan sa Kamsur guys na mga bata na, nagsusuicide nga. And yun, need din natin maging aware para alam natin. Hindi lang naman kasi porket di mo alam yung pagiging like psychologist or sa psychiatrist is di ka na parang tawag dun, di ka na pwedeng maging aware sa mental illness, mental health. Pero lahat naman kasi tayo capable na maging aware, and kung gustuhin natin or kung mas better nga na dapat lahat tayo, di ba? May alam dyan para alam naman natin kung ano yung paano tayo makipag-usap sa mga tao, ganyan. Alam natin kung ano yung mga words na dapat bitawan at hindi ibitaw, ganun. Yun, parang malaking siya. Ano ba tawag doon? Malaking advantage. Ganon. And siguro sa ngayon kasi nasa tayo parang nasa social media era. Yun yung karamihan sa tao tutok sa social medias. And ang dali na lang kasi ngayon maghusga. Ang dali na lang mag-bash sa isang tao. Tapos yung isang tao na yun, parang minsan, although kinakaya naman, pero kumbaga, minsan hindi rin kinakaya. So kailangan talaga ng mga tulong, mental health. So ganun. Yung nga, psychologist, psychiatrist. So, yun lang. Siguro, lang talaga natin na hindi porket nagpa-check up kayo sa nyo is baliw na kayo. Hindi po yan gano'n. Tapos, dun sa mga tao, syempre, di ba, yun nga, dahil social media era nga tayo, yung lagi namin sinasabi, hindi natin alam yung nangyayari behind the camera. Syempre, hindi naman yung mga, sila Kuya Josh, di naman yan magbibideo na nag-iiyak, di ba? Di naman yan magbibideo na nahihirapan ako, guys. Pero more times na din kasi na nasa pahinga ako. More times na din kasi na umiyak ako ng Sige, gilid lang, parang ganun. Kasi may times na kasi na, although sabihin na actually ngayon, parang pinatulag na lang ako ng panahon pero nadating talaga na once na may time talaga na pag, pumasok sa yung bashing, parang dinibdib mo. Darating at darating talaga. So, iyak ka na lang din talaga minsan. So, yun lang. Yun nga, sabi ni Pao, hindi lahat ng oras or hindi lahat ng camera, hindi nyo nakikita yung behind the camera, yung natin. So, yun po. Sana, yun, awareness na lang. Oo, tsaka iwasan na lang din yung mga bash. Oo. Huwag na tayong mambash, guys. Grabe naman. Marami ng constructive criticism, yun pwede pa siguro. Pero kung pure bash na parang mga below the belt. Oo, ang dami pating ganyan ngayon. Okay. Lalo na sa Kalingap, ang dami kong nakikitang mga bashers na below the belt na talaga na para bang hindi nila naranasan talaga. Grabe naman. Kailan mo ang pa-perfect, di naman sa pag-ano. Hindi naman sa pag-ano guys, pero yun nga yun. Yun na yun Parang alam naman natin na hindi tayo lahat perfect, ganyan. So, lahat tayo may flaws po, lahat tayo may imperfections. Tama. So, yun, na lang, siguro, yun nga, ano bang sasabihin? Siguro kung may sasabihin man kayong advice or in a nice way or sa magandang wordings na lang siguro. Pwede namang, kasi, depende din kasi sa way ng pagkakasabi Depende sa Tsaka kahit kahit anong lakas ng tao, darating talaga ng point na siguro kahit may isang araw na sobrang siya, sensitive or vulnerable, di ba? Minsan pati, pag mo yun, isang buong araw wala kang magagawa kasi apektado ka. Oo, totoo. Guys, nakaka-apekto talaga yan. Parang yung productivity ng tao, naapektuhan din. Sobrang dami sa akin lumapit na mga angels na umiiyak kasi nga, madami na kasi. Kung alam nyo guys, yun pa, close kami mga angels and meron na, yun nga, minsan napunta sa, diba alam nyo, sinabi namin dun sa ni Ate Grace na nastay ako dun. Minsan napunta dun yung angel na masabi na yung nag-iyak sila, nade-depress na sila, ganyan. Kasi nga, yung bukod sa hirap na nga sila sa buhay, diba alam natin na may struggle sila sa life, dumagdag pa yung bashing. So parang, emotional impact na rin yun sa kanila, di ba? Emotional damage. Edi yun guys, alam na natin na dapat iwasan nga na yung maging, mag-bash. Kung wala naman kayong maganda sasabihin, better not to comment na. Wag na lang. Sarili nyo na lang po yan. Totoo. Yan. Ating i-share kasi dadami nyo ba yan? Oo. Kayo na lang. Kayo na lang.
Ganyan. Kung feeling nyo Sa inyo hindi na lang okay, yan. edi sa inyo lang. Sarilihin nyo na lang guys kung wala kayong magandang sasabihin. Wag na lang kayong mag-type. I-notes nyo na lang. Ano. Tsaka naiintindihan din kasi natin na personal preference din. Oo. If hindi nyo gusto, okay lang. Pero ang nire-request lang is wag nang sa inyo na nga lang. Yun nga, pwede naman constructive criticism nga, sabi ni Kuya Jones. Pero wag Actually, naman yes. na yung sasabihin mo pa na, ay, ang pangit naman nito, ganito, ganyan, dapat di na binablog. Yung ganun, wag na yun. Tapos yung mga body shaming pa, may mga body shaming dyan na hindi naman sa paano, kala mo, pag tinignan mo naman, Yung kala mo Kala mo sexy sasama- talagang Coca-Cola body, no? Pero, Kahit yung katawan mo, Yes, 1 ako po. liter ng absolute na tubig. guys, kung alam nyo lang, may mga iba't ibang types ng body, yan. oo, iba-iba ang Hindi structure lang- ng body. Yes. Iba-iba. Hindi lahat pa ganyan, hindi lahat pa S. Hindi, tsaka may mga medical condition din kasi yung iba. May minsan. Totoo. Hindi na- May malay hindi- mo, may scoliosis pala, pegang bash nyo, di ba? Oo. Hindi, alangan paliin niya. Yung spine niya, ganonin niya. Mahirap yun. Di ba? Like, Kung sinas... kayo gastos. mahal din pati ngayon Mahal ng din ano. kasi. Mahal ngayon ng medical fees. Di ba? Kung may kaya naman gawin eh. Yan lang talaga natin na iba-iba po talaga ang body structures natin. Oo. Kaya, please, Yes. don't body shaming. Huwag kayong mang-bully. Stop na natin yan. Tama. No to cyberbullying. Gano'n. Yes. Yeah. Ayan, sana makarating yan sa inyo ha, pag yan yun. Pag yan. Kung may nakita kong bashing dyan, joke lang. Uy. So, yun. Ngayon, dahil napag-usapan na nga natin yung mga ganyan, marami na tayong narating, di ba? Medyo, gusto naman namin kamustahin kayo ni Carla. Uy! Ayun na nga, babosing. Okay. Oo nga, nasabi. And, ayun, may marami pang abangan. So, abangan Uy, nyo lang, abangan nyo guys. Abangan. Sa marami abangan, guys. And gusto namin, curious kami, gusto namin malaman kung paano nag-start yung love team nyo. Oo nga, paano nag-start yung Jomcar? Siguro sa mga hindi pa nakakaalam or hindi pa nasubaybayan kami, nag-ano kami sa, paano ba? Sa puto. Hindi lang, sa puto. Nag-umpisa kami sa puto. Bumili ako ng puto dati sa kanya. Tapos, unfortunately, wala ako dalang pera that time. So, inutang ko siya. Unang meet? Unang meet kasi, ng utang. pinabila ko ni Kalika Prab. Yung ko, andun sa sakyan, yung isa kong bag that time. So, andun yung wallet ko. So, wala akong dalang, sabi ko, utang na lang. Tapos, nung pagbalik namin sa kanya, kay Carla, binayaran ko naman siya. Pero hindi pera. Dinuguan. Partner. Okay. Partner kasi siya ng puto, tapos dinuguan. So, yun lang, nagsimula sa puto, kape, dinuguan, and the rest is history. Ayun, grabe. Tapos parang naramdaman na ng mga fans na nag-click na parang Oo, okay to. nag-click, sumuport, hanggang ngayon, sumuport pa rin. So, thank you po. Thank you po sa lahat. Nakita yung chemistry. Po din. Pero dati, actually, nung yun kung nabanggit ko na dito dati, pero minsan nanonood din talaga ako ng vlog namin. Yung parang, Kinikilig ka din. din ako sabi. Okay. Tapos titinan ko, wala naman nakaano. Maangas ako sa labas pero dito talaga, no? Kapag kinikilig ako, tingnan ako kung may nakatingin sa akin. Kasi isip baka ba. Nakahiya, tumatawa ka mag-isa. Grabe naman yung kinikilig. Habang Pero yun. sumasantok kung nakangiti. Nagsasaing nakasmile. Sa hindi lang sa akin, kahit sa mga ibang lab team din naman. Sobrang nakakaligin. Kaya support natin, guys. Yes, continue supporting guys. Opo. So, parang, anong naisip mo? Bakit ka pumayag na i-love team kay Carla? Ganun. Unang-una, siyempre, dati, to support her. Oo. Kasi, siyempre, siya, mag-school din. Parang breadwinner siya. Breadwinner siya. Siya kasi yung pinaka, eldest, magkakapatid. So, meron, yung papa niya is naglalaot. Tapos si mama. So, wala sila masyadong, parang, kalakihang kita. Siyempre, para ma-support din natin si Carla sa kanyang pag-aaral. So, kaya pumayo din tayo sa love team and, yun nga. Yun. Tapos, siyempre, din yun, para hindi lang kay Carla Kasi yung love team naman kasi hindi lang siya directing nagbe-benefit sa akin, kay Carla, kay Rob. So, yun naman ay sa mga, lalo na kay Kalinga Rob, sa mga beneficiary niya rin na iba. So, yun.
Kaya, syempre, gusto ko lang din naman makatulong kay Carla and sa ibang beneficiary ni Kalingap Parab. Kaya, nagano tayo sa love team. And thankful din naman ako kasi somehow, nakatulong talaga siya sa aking channel. Nagkaroon ako ng mga beneficiary, nakapagpabayad din tayo dahil nga sa support po sa love team, parang gano'n. So, yun lang po. Malayo na rin pati, no? Part ilan na yun? Ang rami na. 85, 86. Parang ganun. Ang dami na. Tsaka yung mga views, ang tataas din. Oo, Grabe talaga yung support sa love support team mo na. yung support. Kaya yun, lagi kami nagpapasalamat. Thank you very much po. Ayun. Continue supporting din po tayo. And reminder lang din na series to, love team lang to. Hindi siya yung, kasi yung iba talaga pinupush nila na, kumasal na kayo, magpakasal. Yun yung, hindi kasi, marami kasi akong na parang, yung bagang mga fanatics na, so over na, minsan kapag may katabi lang si Carla na hindi nila kilala, binabash na, kasi gusto nila si Kuya Jomar lang yung katabi. Parang gano'n. Grabe naman, guys. Like, alamin din natin na hindi naman, like, Yung series naman is, somehow series, pero sometimes may rin naman. May part na totoo din naman talaga. Oo. Pero yun nga, some kasi, parang medyo na over fanatic na, like, yun nga, yung parang, si Carla bawal ng may makitang katabing ibang lalaki. Ako, bawal na ako may makitang ibang babaeng kasama. So, parang OA lang din naman. Yun, parang binibig din nila lahat. Masyadong big deal, guys. Opo, hindi naman, kumbaga, hindi, gusto kasi nila kami lang sa isang bundoy. Yung ganun. Sabihin natin, totoo nga, ganyan. Pero, hindi naman, parang like, choice naman nila kung sino yung friends nila, ganyan. Kasi, syempre, tao din naman sila, di ba? Pwede rin sila magkaroon ng friends. Pero, hindi naman porkit katabi nila, may gusto na sila sa, yung ganun. Hindi porkit katabin ko yun. Ako, kung ko si Kuya Jomar, yung porkit katabi ko siya, may gusto na ako kay Kuya Joms, di ba? Alam niyo ba, guys, yung mga kasama namin, minsan pag mapapapicture, ayun na tuloy tumabi sa akin kasi baka mabash sila. Actually, minsan nga kami kila Ate Carla, pag kunyari katabi ako ni Ate Carla, uy, Kuya Joms, ikaw dito, kasi baka masabi na naman sa picture na, ba't hindi si Joms ang katabi, hindi ganito, ganyan. Guys, grabe naman. Guys, wag tayong Grabe naman, Okay yung maging fan, pero wag naman yung sobrang fanatic. Kasi kahit nga normal na relationships, di ba, meron pa rin kaibigan, may iba pa rin nakakasama. Hindi naman siya yung biglang mundo mo talaga. May mga rin siya. May mga rin kasama yan talaga. Yes. Hindi pwedeng sila lang. Oo. Huwag natin kalimutan na may kaibigan din po sila. Ganyan. Nababas ka ba ngayon? Hindi naman. Pero yung iba kasi yung mga ibang angels, ganyan. Actually, Tsaka, ewan ko ba, mayroon din iba nga na, ay, wag na lang sabihin, baka. Hindi, yan? Sabihin mo yan. Wag na. Okay. Sige, wag na lang. Pero yun nga, syempre as someone na meron ding love team baga, nararanasan ko rin kasi minsan may nagchat-chat sa akin na ba't wala si Edwin, ba't wala gato. Guys, may sarili naman kasi kami yung buhay, ganyan. Pero, may man na ba sa aba na kasal na kayo? Oo. Meron din? Meron. Minsan mga comment. Oo. Na parang kami na lang daw, kami na lang magpakasal. Guys, college pa lang naman kami. Yun na nga guys. Sana tayo na yung mga beneficiary natin or iba is nag-aaral pa guys. So, hintayin naman natin na makatapos. Okay. Appreciate naman namin yung support. Grabe yung support. Pero, may limit talaga sa mga bagay-bagay. Tsaka, syempre, gusto lang din naman natin na enjoy pa nila yung after graduation, magkaroon ng trabaho. Yes. Ma-enjoy pa yung mag-explore ng life, di ba? Yes. Life, opo. Doon naintindihan naman natin sila kasi yung iba talaga sa kagustuhan nila sa atin or sa sa inyo ni Edwin or parang sa gusto sana sila. Kasi minsan nafe-feel din natin sa mga K-drama or sa mga TV, di ba? Dapat kayo laging rin tayo minsan. Pero hindi naman natin kino-comment, di ba? Kayo na lang. Hindi namin pinupush. Hindi kailangan maging pushy na sobra. Parang iniisip lang namin na, bagay silang cute na ganyan-ganyan. Pero hindi namin pinupush na sana sila na lang. Tapos nagagalit kami pag may ibang kasama. Hindi naman kami hindi kami ganyan. Pero naiintindihan naman din natin. Hindi naman yan. Kasi somehow naging fans din kami sa ibang lodi na. Love team na. Talagang sa drama talaga. Tsaka ang point, parang na-appreciate nyo naman talaga yung... na-appreciate namin talaga. Sobra. Kailangan lang galagay, guys. Ano daw? Hindi, feeling ko, like, dapat lang tagal, alam ng mga fan yung limitation ba? Kasi at the end of the day, hindi mo pwedeng kontrolin yung isang tao, guys. Grabe naman.
Grabe naman. Ma-announce na Bawal lang yan tumabi. sila. Ano man yun? Ma-announce na lang yan sila kung kailan yung kasal nila. Hintayin nyo na lang yun. Hintayin nyo lang. Sige, hintayin na kayo. Ayun. Dahil nandiyan na tayo sa topic na yun. Anong masasabi mo, Kuya Jom, sa mga supporters ng Jomcar? Jomcar yun. Yun, siyempre, unang-una, nagpapasalamat ako sa Jomcar supporters. Yung supporters naman yan is Kalingap supporters naman talaga yan. So, kumbaga, nagkaroon lang, nasa isang community lang din tayo. So yun, maraming salamat po sa Jomcar supporters or supporters po ng Ilawong Love Team po na tumatangkilik din sa Jomcar. And yun, maraming salamat po sa support, sa mga blessings nyo po sa gift. Kasi syempre nagkaroon si Kalan, nag-birthday tayo, nag-anniversary tayo. So may mga gift din tayo natanggap. So yun, maraming salamat po. Kayo po ay yung mga panonood po, pagmamarathon nyo po sa amin, nakatulong po siya sa yun nga, sa mga projects namin, sa pagtulong sa ibang tao, pabahay, and etc. So yun, maraming salamat po. Di ko man po kayo mapasalamatan lahat, or mabanggit lahat. In general, maraming salamat po. And yun lang, sana lagi na lang po kayo mag-ingat. And sana po, huwag nyo po masyadong damdamin yung mga Kasi, ang iba kasi, may nalalaman ako na ano na lang, parang na-hospital na lang kasi hindi nagustuhan yung sarili naman. Grabe. Ang grabe naman yan. So, wala. Siguro enjoy nyo lang or lang. Huwag lang po masyadong damdamin lalo na yung mayroon tayong mga nanay or tatay na may sakit sa puso, mga ganun. Guys. Oo. Serious pa din naman po yan kahit paano. Pero, somehow, syempre, may konting din naman yan, totoo. Pero bahala na kayo. Ano nyo na lang kung doon yung totoo. Pero alam mo, lahat totoo. Uy! Pero yun po, ayun, sana, ingat na lang po. And God bless na lang po. And sa mga masabi mo sa mga nagbabash sa mga love teams or especially sa Jomcar, anong masasabi mo sa kanila? Yun. Tulad nga na napagpinto natin kanina, sana po if ever man na mag-bash kayo or nagtatang kayong mag-bash, hopefully na lang, kumbaga, sarilihin nyo na lang. Kasi laking epekto rin talaga sa amin kahit paano yung mababasa kami ng mga sobrang negatibo, body shaming, mga ganun-ganon. And saka siguro, isipin nyo na lang what if mangyari to sa inyo or sa pamilya nyo. Siguro ayaw nyo din naman yung mangyari sa inyo. And sana, support na lang po. Sana supportan natin kung meron man tawag niyan. Kung meron tayong nakikita nagsasucess, supportan po natin. Huwag po tayong maghihilain pababa. Opo. Tsaka yung pagbabash naman kasi hindi naman, kumbaga, yung pagbabash nyo sa amin, hindi naman yan nagre-reflect sa amin. Nagre-reflect yan kung anong klaseng tao kayo. Diba? So, mababack to you kayo niyan. Back to you. Back to you. So, yun kayo lang naman, bahala kayo. Bahala na kayo. Pero yun, syempre, still sa mga supporters po ng Kalingap ng Jomcar, yung mga solid supporters na, alam mo, kahit na hindi nila totally naman gusto yung ang nangyari, pero andyan pa rin sila, yung support. Marami man mga issues na dumaraan, pero andyan pa rin yung solid na support nila sa atin, sa amin. Kaya yun, maraming salamat po sa inyo. Yun, God bless na lang po. Ayun. Din siya, parang reminder na wag nating i-compare yung mga love teams yan. Kasi minsan kasi may mga qualities kasi si Ate Carla na wala kay Ate Joy, meron si Ate Joy na wala kay Viancy, meron yung mga guys, magkakaiba sila. Iba't ibang qualities yan. May iba-ibang inihahanda. Iba't ibang tao rin yan, iba't ibang personality, iba't ibang environment ang kinalakihan. Kaya dapat hindi nyo sila i-compare kasi 'di ba? Sabi nga 'di ba unique tayo in our own way. Kaya wag yung pagparehasin kasi paano na yan unique kung parehas, 'di ba? Ang boring ng buhay kung pare-parehas lahat. Tulad ni Ate Carla, pare-parehas ni Ate Joy, ni Viancy, mas okay na yung iba't iba din yung personality na nakikita nyo, di ba? Sa mga... para iba din yung dalang kilig, di ba? Kasi, talaga. Saka respect preferences na lang din po. Parang ganun. Alam, iba-iba yung preferences natin. And always choose to be clean. Yes. Yun. Dahil sa K-Vibes, good vibes. Yan. May motto kasi kami dito. Ganda ng motto niya. Yan yung tagline namin. Bawal lang dito. Bawal dito ang bad vibes. Ang bad vibes. Bawal ang bad Alis vibes. kayo. Ekis yan sa amin, guys. Grabe naman yun. Alis kayo. So, yun. And again, thank you, Kuya Joms. Ayun, maraming salamat kayo, Joms. Sa pagpunta. Time sa aming podcast kahit medyo busy, ganyan. Nabigyan pa rin tayo ng oras ni Kuya Joms. Yan. So, tsaka ang init, guys. Nakakahiya. Oo. Hindi na bukas yung aircon. Init. Yun.
Thank you rin kay JC and kay Ayun. Pao. Kasi nagkaroon tayo ng hindi ba, parang brainstorming ba? Tapos mas nakilala ko silang dalawa. Yeah. So, yun, mga point of views, iba-ibang point of views. Pero yun, sobrang salamat sa Kalingap Vibes ba? Yes. Kalingap Vibes, pa-support guys. Yes, naman. Looking forward kami Kuya Jom sa muling pag-guest mo. Sa muling pag-guest mo, may sarili na kaming studio. Uy! Grabe naman dyan. Claiming. Okay. Grabe. Na-excite. So, Maganda yun. Actually, inisip ko nga kanina, habi ko, kasi nakita ko dati, meron sa ibang place kayo, tapos ngayon nasa billiard kayo. Habi ko, parang mas maganda to sila na may saling studio na parang may sofa, parang malatolny talks or mga iba-ibang. Diba? Yun ang goal. Yun yung goal. Support nyo, guys. Kaya soon. Pero yun, ulit, maraming salamat Kuya Joms. Thank you so much. Thank you, JC and Pao Pao. Yes. Thank you. And guys, kung ano mong comment down below kung ano yung mga insights or ano yung mga gusto nyo sabihin about sa napag-usapan natin ngayon. And comment nyo rin kung sino yung gusto nyong next guest natin. Sino kaya? Thank you guys. Thank you sa mga nagsusupport. Yes, sa mga thank you so much. Previous comments natin na magaganda. Thank you po. And sa mga nagsusupport sa Kalingap, patuloy lang po tayo mag-support sa channel ni Kalingap Rab, ni Kuya Val, Ate Edna, Ate Jack, Kuya Joms, and syempre itong Kalingap Vibes Sama nyo kami guys. Tama. So yun lang guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Bye-bye!